Ito mga kapatid, galing na kasi to sa ibang shop. O yan na naman ha, mamaya magagalit na naman sa akin yung iba. Nako mga kapatid, merong nagbabanta na nga sa buhay ko. 4 na telephone numbers na ang ginamit niya, 4 na cellphone numbers ang ginamit niya. At nagbabanta sa buhay ko na kapag ako daw ay nakita, ako daw ay gaganunin. Oh, puro mura, puro masasamang pananalita ang sinasabi sa akin. Naipaano ko na rin naman po ito sa anti-cybercrime. Isama niyo po ako sa inyong mga panalangin doon sa mga nagbabanta po sa buhay ng inyong likod. Sana naman po hindi po mangyari yung kanilang mga pagbabanta. Pag papalitan mo na rin yan. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Mayroon akong problema dito. Itong Montero na to dinala sa amin last week. At ang issue nito ay P0093. Fuel leak detected. Malakas. Kaya ang ginawa ko para mabilis ang pagto-troubleshoot at pagda-diagnose, ipinatanggal ko tong mga injectors at ipinadala natin kay Central Diesel. Ayan po, may resibo pa. Nagpa-flow test po tayo para malaman natin kung maayos yung mga injectors. Kasi kadalasan, yung mga injectors na yan, pag lumakas ang backlick niyan, ibig sabihin yung pumupunta doon sa return, ay nagkakaroon ng large leak detected na babasa ang scanner dahil hindi nga makaipon ng pressure doon sa common rail. Kasi si common rail may certain pressure yan in megapascals, ang dapat iniipon niya doon para yung buga ng injectors natin malakas at tama kasi 4 yan. Ngayon, kung ang return or yung backlick ng iyong mga injectors malakas, hindi may ipon yung pressure. Pumupunta lang kagad doon sa tangke, bumabalik siya. Kaya nga yun yung return na tinatawag natin. Yun, kapag sira ang mga injectors mo, yung mga loob niyan, yung pyesa sa loob niyan. So pinatesting natin, ito nga yung resibo. So sabi ni Central Diesel dito, testing done, all passed with test result. Pumasa lahat. Naku, paano ba yan? Adi, nagkaroon kami ng panibagong problema ngayon kasi halos karamihan ng may problema sa large leak detected or P0093 injectors ang may problema. Ito, pasado lahat mga kapatid. Yan, may mga check yan. May check. Yan. May check. Sabihin, pasado. Ang ibig ko lang ipaunawa sa inyo, kaya ako pinapakita to, pag nagpa-test tayo kay Central Diesel, sigurado. Kung walang problema ang injectors mo, sasabihin nila wala talagang problema. Kung may problema, siyempre, lalabas yung resulta, may problema. Pero ito ngayon, ako nagka-problema. No? Ito ngayon. Si RJ tatawa-tawa eh. Nasaan yung pyesa na nakita natin? Ito mga kapatid, galing na kasi to sa ibang shop. O yan na naman ha, mamaya magagalit na naman sa akin yung iba. Nako mga kapatid, merong nagbabanta na nga sa buhay ko. 4 na telephone numbers na ang ginamit niya, 4 na cellphone numbers ang ginamit niya. At nagbabanta sa buhay ko na kapag ako daw ay nakita, ako daw ay gaganunin. Oh, puro mura, puro masasamang pananalita ang sinasabi sa akin. Naipaano ko na rin naman po ito sa anti-cybercrime, no? At siguro darating ang panahon, ipopost ko dito sa vlog ko yung mga numbers na ginamit niya. Kayo nung bahalang tumawag sa kanya para matutunan niya kung anong sinasabi niya. Ngayon, ito po, yung iba nagagalit sa akin dahil ini-explain ko kasi kung ano yung pinanggalingan ng problema. Ito po kasi, ito yung kanyang return pipe o tube, no? Itong mga return tube na to ay nakakabit po yan dito. Ayan, yan po yan nakakabit. Okay, nahahawakan ko lang dito kasi baka mahulog. So dito, 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 yan yung return. Ngayon, ito po ay nakatornilyo yung return na yan. Tingnan nyo ang nilagay na washer nung dating gumawa, oh. 4, dalawa. Kasi yung bungee bolt na yan, may butas din yan doon. Tapos may butas dito sa katawan niya para yung diesel na re-return babalik doon sa tangke. Ngayon itong problema. Nilagyan niya ng maraming washer sa pag-aakala niya siguro na makokontrol niya yung leak. Ang mga problema nitong mga 4D56 na to, pag hindi tama ang higpit mo dito at may singaw yung diesel dito, hahalo yung diesel sa engine oil. Kasi tatapon siya rito. Ito, pakita ko sa inyo ha. Tatapon siya dyan eh. Ayan, dito oh. Tatapon yung diesel, sisingaw dito sa bungee bolt. Pupunta ngayon sa makina, maghahalo ngayon yung diesel
Saka yung langis. Kaya pag sinukat mo yung langis mo, ito ba, gaano ba karami langis ito? Nung unang sukat ni Rudy sir, marami yan. Pero ngayon, sobrang konti na lang. Ha? Ngayon, gaano? Dumami ba langis nito? Ganun natin. Konti na Sukatin lang. natin. Halos wala na nga. Halos wala na. Ba't ganun ang nangyari? Wala nang langis. Oh, ako, malaki pa lang problema nung engine na to. Okay, punta muna tayo dito sa problema niya talaga. Ito ngayon. Sa sobrang kapal ng washer na nilagay niya, umunti ngayon yung tornilyo napapasok dito sa cylinder head. Kita ba, Glenn? Ayan, dito, ito yung mismong pinapasukan niya. Tututuro ko yan. Pansinin niyo mga kapatid, wala na yung thread, oh. Na loose thread na siya. Gawa nga nung yung tornilyo napapasok dapat para matibay ay umiksi na. Tapos hihigpitan niya ngayon yan ng todo. Ilan na lang yung thread na to, bilangin ko. Mga 6 na lang. 6 na lang yung thread. Ngayon, na loose thread. Kaya kahit na anong higpit mo ngayon dito, para hindi siya mag-leak, ayan na, magli-leak na yung fuel. Kaya ang nabasa ng scanner namin dito ay large leak or fuel leak detected. P0093. Ang akala natin, ang may problema yung 4 na injectors. Biro mo, kung dito magkakaroon ng leak, lahat ngayon ng mga injectors na yan ay singaw, malakas ang back leak niyan kasi nga dito na siya nagkakaroon ng problema. Dahil hindi nakakaipon yung common rail ng pressure, mga 300 megapascals may iipon niya doon sa mataas na pressure, wala na yun, tumatapon na yun. Ngayon ito mga kapatid, ipakita ko sa inyo yung matinong cylinder head. Pero ito naman, yung tinanggal namin sa isang Montero doon na nagkaroon ng problema yung cylinder head. Pero matino yung sinasaksakan nito. Ito mga kapatid, tignan mo, may thread pa yan. Oh. Ngayon dapat dito kakabit yan. Ganun. Oh. May higpitan mo ngayon to. Ito, nakakamay ko pa kasi maganda pa yung thread ng bungee bolt. Ayan. Dapat ganyan siya. Dito, wala nang thread. Kaya hindi mo na siya mahihigpitan. Oh. Yan, may thread pa yan, oh. Ito po yan, mga kapatid. Ito yung bungee bolt. Oh, may butas doon, dadaan yung diesel dyan, tapos dito. Ngayon, papunta naman ito dito. Meron ding bungee bolt dito, at yun yung tubo na yon papunta na doon sa return. So, ito pong nangyari ngayon sa atin dito, dyan sa Montero na yan, dahil sa loose thread na po ito, mga kapatid, hindi na to talaga makakahigpit para makontrol yung pressure ng diesel. Paano ngayon ang gagawin natin dito mga kapatid? Abot mo ulit yung tuntungan natin. Malaki ngayon yung issue nito. Kasi pag ako nag-thread dito, no, nag-tap ako ngayon ng thread dito, lalaki yan. Lalaki itong butas na to. Kasi ito po, tinanggal ko na yung bungee bolt. Wala na, oh. Ganun na siya, oh. Diba? So, pag ipinasok ko naman, paano pa yung ating yung ating washer? So hindi na talaga makakahigpit ngayon. Ayan, may washer pa tayo. Kaya dito, sa nakikita ko, ang pinaka the best na magagawa natin dito ay ayan na, magtatanggal tayo ng cylinder head. Dadali natin yan sa machine shop. At yan ay bi-build upan. At saka ngayon magte-thread. Kasi ito naman ay aluminum. Ngayon, hindi naman tayo pwede mag-build up dito dahil nakakabit pa doon sa makina. Ngayon, kung tayo naman ay magtatap dyan, maghahantap tayo, ang magiging problema natin ay maghahanap tayo ng bungee bolt na malaki. Kaso, pag malaki yung bungee bolt na natin, saan? Ito. Hindi na papasok dito. Oo. Pag malaki naman yung bungee bolt na ilalagay natin, hindi na papasok dito. Baka merong malaking ganito, kaso problema rin, magpuputol tayo, mag-a-adapt tayo. So ayan yung mga pamamaraan na pang-remedyo lang. Pero hindi ako papayag na gire-remedyohan ko to kasi siguradong magkakaroon ng leak at maghahalo po yung fuel at saka yung langis. Yan ang malaking issue po nitong Montero po na ito. Maayos ang kanyang mga injectors, pero ang nagka-problema sa kanya ay ito. Ayan. Itong tuksukan ng tornilyo na yan.
So hindi ito maayos hanggat hindi nakakapag-decide ang may-ari. Tatanungin ko rin yung ating machine shop, papupuntahin ko dito mismo kung ano yung the best na pwedeng gawin. Baka meron naman silang mga tools doon or pyesa na pwedeng ilagay dyan para mai-adapt natin itong tubo na to. Yun ngayon ang itatanong natin sa mga kaibigan nating machine shop. Pero kung ako, mukhang magta-top overhaul tayo o mag-aangat tayo ng cylinder head at ipapadala natin sa machine shop ito pong cylinder head nito. Doon po sa may-ari nito, tatawagan ko po kayo mamaya at panoorin nyo po itong vlog na ito para po maintindihan nyo na at malaman nyo na kung ano ang naging problema ng inyong makina. Doon sa problema niya na P0093. Yun ay na-scan na rin naman yan sa ibang shop. Dito kasi 4 na washer ang nilagay nila. Dapat talaga to bumili na lang ng bagong washer eh. Kasi nilagay nila puro lumang washer. Kaso ang problema nga loose thread na pala doon. Kaya po nagkakaroon ng leak. Saka ito pa mga kapatid, ang original na washer talaga nito ay ganito. Ayan. Oh, ganyan po magiging kabit niyan. Yan ang original. Kaso ang inilagay nung dating gumawa, uy, huwag ka mahulog, ay ganito lang, hindi pa siya bumili. No? Ito bumibili tayo ng ano niyan eh, set talaga niyan eh. Kaya talagang magluloko yung ano nito, yung fuel system nito, yung fuel delivery. So, yun. Ayoko nang magsalita ng iba pa. Baka magalit na naman yung gumawa nito kung sino ka man. Sasabihin nyo eh, naninira si Autorans. Hindi po. Ini-explain lang natin para yung ibang mekaniko, hindi na sila magkamali. Malaking tulong nga po ito, lalong-lalo na doon sa mga baguhang mekaniko. Na huwag nyong gawin yung nangyari dito sa Montero na to, doon sa ginawa nung nakaraang mekaniko. Kahit naman ako po mga kapatid, nung tayo ay baguhan pa lang sa pagmemekaniko, marami rin po tayong mga errors. At yung mga errors na yon, ang ginagawa nating basihan para hindi na maulit-ulit yun. Kaya ngayon, kung paulit-ulit yung mali, hindi po makakabuti yon sa isang mekaniko. Dapat yung mali ang magtuturo sa iyo kung paano mo gagawin yung tama. Kaya po itong vlog ko po na to, doon sa laging nagmumura sa akin, doon sa laging nagbabanta sa buhay ko, kung mapanood mo man ito, bahala ka na, dagdagan mo, naka-4 ka ng number, gusto mong pan-5, pan-10, no? Huli ka na. Alam na namin kung nasaan ka. Kaya sana magbagong buhay ka na. Papalit ako nitong garnish na to dito sa harapan nitong Honda Accord. Itong garnish na to ay binili namin online, hindi sa Lazada, hindi sa Shopee, pero talagang yung seller nito ay galing pa sa Japan. Ang maganda lang doon, i-add to cart mo, tapos ano siya, yung COD. No, kapag dumating na dito saka mo babayaran. Nakakatuwa naman kahit medyo luma na yung sasakyan, 2010 model itong Honda Accord na to ay may nabibili pa tayo. Maging itong mga pyesa na to may nabibili doon sa site po na yun, doon sa online site na yon. Ito na lang muna inuna namin para malaman kung totoo. So ito, dinikit ko na lang to, nabasag na rin to dito. Pero bibili ulit tayo kasi sure naman pala yung online store na yun na nabinila natin. Talagang made in Japan po. Ito pong garnish na to na ating nabili. Yun nga lang, sinisira na ni Rex. Oh. Lakas manira ni Rex. Eh. Ayan, oh. So, oh. Yun, sira na. Okay. Ito, may mga tornilyo ngayon dito, Rex. Ayan, oh. Yung mga yan. Kailangan mo matanggal yung tornilyo na yan dito. Disengage mo muna to. Ito. Ayan, ako, ito, saan to? Wala na, naputol na talaga. Disengage mo muna to. Ito, alisin mo rin to. Yan, yung wire, yung socket. Tanggalin mo yung mga socket. Ayan, tapos makukuha mo na. Ngayon yung louver, yung dito, may iiwan talaga siya. Kaya lang ito, dinikit na yata ito nung dating may-ari. Ayun, gumana na. May nakaharang pala sa kanya. So ngayon gumagana na to. Oh. Ayun, ito rin. Okay na. Sige, tanggalin mo ngayon yon, yung pagkakadikit niyan para mapalitan na natin ito. Okay mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtakilig nyo po sa aking channel. Isama nyo po ako sa inyong mga panalangin doon sa mga nagbabanta po sa buhay ng inyong likod. Sana naman po hindi po mangyari yung kanilang mga pagbabanta. Mga kapatid, maraming salamat muli sa inyong panonood sa Autorans. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe po ang Autorans, paki-like, paki-share at paki-pindot din po yung notification bell. Magandang hapon po sa inyong lahat.